Purihin ang Panginoon! Kanina, praise the Lord. Ngayon, purihin ang Panginoon. Gusto ko pong pasalamatan ang ating pong pastor sa kanyang pag-iimbita. Parang awkward, ano? Thank you so much, Pastor Francis. Nandun siya ngayon sa Pilipinas at nag-i-enjoy. At sabi niya sa akin, Pastor, kailangan ko talaga ng bakasyon. Kaya pinagbakasyon na muna ng Panginoon ang ating pastor. At siya babalik after 3 weeks, right? After 3 weeks. Praise God. Amen. Thank you so much. And also, kay Pastora Roxanne, I hope na makapag-rest ka ng todo. Alam naman natin yan, no? Parating, tag dito, aligaga pagdating sa kaharian ng Panginoon. Amen? Kaya give them a break. Okay? So, meron ba tayong VIPs today? If you are first time, kung ikaw po ay unang dalo ngayong linggo, ay ikaw po ay inaanyayahan po nating pakitayo ang ating kapatid kung siya po ay unang dalo. Kung pangalawang dalo ay pakiupo na lang. Okay? May Biblia po yung mga first timer, no? May Biblia. Praise God. Wala naman po tayong first timer, kaya amen. Praise God. Are we live? Live ba tayo? Buhay ba tayo? Buhay? Okay. Gusto kong kumustahin po ang ating mga live viewers online. Hello po here in JFIM, Fredericton, New Brunswick. Wini-welcome po namin kayo sa ating online church. Amen. And I am Pastor John. At ako po ay naatasang mag-preach po sa inyo ng kanyang mapagpala at makapangyarihang salita ng Diyos. Okay? So, pwede po ba tayong tumayo? Shall we read our text this afternoon? Ito po ang ating pagsasalu-saluhan na salita ng Diyos ngayong hapon. Amen. Handa na po ba tayo? Okay? Ito po ay galing sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Unang Juan, kapitulo 2. Okay? Versikulo 15 hanggang 17. Ba't may halong Espanyol? Okay, bilang 2. Versikulo, Verses 15, wala na talaga. Hirap na tayo magtagalog. Social, okay? 15, 17. Let's read. 1, 2, 3, go. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Sabi mo sa katabi, he who does. Not who does. He who does the will of the Lord will abide forever. Amen. Let's bow down our heads. Salamat aming Ama sa pagkakataong ito na yung pinagkaloob sa amin upang kami po ay magdiwang ng iyong kabutihan. Panginoon, sa lugar na ito, kami po ay sobrang mapagpasalamat dahil dinala mo kami ng maingat, maayos, upang kami ay sumamba ng buong puso at buong kaluluwa. At sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon, dalangin po namin na kayo po'y mangusap sa ikabuturan ng aming mga puso. Gamitin po ninyo ang inyong mapagpakumbabang lingkod sa oras na ito. Wala akong may pagmamalaki na karunungan, Panginoon, kundi ang mga bagay lamang na nagmumula sa inyo. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento mo, Panginoon. At kayo po ang may tanghal. Ang pangalan mo may taas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Ang aking ibabahagi sa inyo ay entitled, The Love That God Hates. Ang pag-ibig
na kinamumuhian ng Diyos. By the way, Pastor, akala ko ba ang Diyos natin ay pag-ibig? Bakit siya namumuhi? Ba't siya nagagalit? Meron pong relasyon ang pag-ibig at galit at pagkamuhi. Ang tawag po natin dyan is love and hate relationship. Parang kayong minsan mag-asawa. You love and then you hate. Sabi nga nila, pag nag-asawa ka daw, parang ang katabi mo sa pagtulog ay ang iyong kaaway. Pero dapat magbati kayo. Amen? Kaya nga love and hate relationship. May isang bata, siya po ay may tour. Sa po siyang grade 2 student. Kasama niya yung kanyang mga kaklasmate at yung teacher niya. Nagkaroon po sila ng hospital tour. At doon sa hospital, ay nagtanong po siya at ang sabi niya, bakit ang mga tao dito sa hospital ay gumagamit ng hand sanitizer at alcohol? O bakit nila madalas linisan ang kanilang mga kamay at yung mga CR toilet meron nakalagay na 10 seconds to wash your hands. Or you have to sing happy birthday to you habang nagwawash ka ng kamay. At ang sabi ng nurse na kanyang pinagtanungan, kaya nila parating inuhugasan at sinasanitize ang lahat ng taong pumupunta rito sa hospital at minsan ay meron pang mass ay dahil mahal nila ang kalusugan. They love health. And at the same time, they hate virus. Love and hate relationship. Amen. Kapag ang isang asawa, mahal niya ang kanyang wife, a husband loves his wife, therefore, anybody who could harm, ang sino man pwedeng what they call this, manakit sa asawa niyang babae, ay galit siya. Dahil mahal niya ang asawa niya. Ganon din sa babae. Ang sino mang manakit sa asawa niyang lalaki, ay galit siya. Dahil mahal niya. Kaya ang galit at pag-ibig ay kapwa, pwede nasa isang tao. Naunawa ninyo mga kapatid. That's why God, dahil mahal na mahal niya tayo, galit na galit siya sa kasalanan sa buhay natin. Dahil ito'y may potensyal na sirain ang ating mga buhay. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Kay rami ng pusong sinugatan. Utokso. Lalayo ako sa iyo. Eh kasi kung lalayuan mo, yung tukso ang lalayo sa iyo, imposible yun. Ikaw ang lumayo sa tukso. Amen. Kasi it has the possibility and the potential na sirain hindi lamang yung pag-ibig o pagsasama ng mag-asawa, kundi pati mga anak, damay. Ba't ko ito sinasabi? Kasi ako ay isang biktima din ng karahasan. Ng aking mga magulang. Pinabayaan ako ng tatay at nanay dahil naghiwalay. Sa murang edad na sila'y nagpakasal, iniwan ako ng magulang ko sa Manila. Dinala ko sa Kabanatuan, sa mga kaibigan niya dahil hindi niya ako kayang buhay. Buti na lang, yung lola ay kami pinuntahan at kinuha at dinala sa Pangasinan. At doon na po ako lumaki. Sama ng aking ate. Amen. Produkto ng isang broken na family. Kaya naman nung ako'y kabataan, sinubukan ko ang lahat. Nag-drugs, nagsigarilyo. Amen. Uminom. At the young age of 15, nag-umpisa na ako magbisyo. 16, 17, praise the Lord! Nakakilala na ako sa Panginoon, ang aga. Buti na lang.
Bakit? Kasi when I was 22, doon ako nag-umpisang magpastor. Kaya sabi mo sa katabi, kapatid, habang maaga pa, magsisi na tayo. Sayang yung mga panahon. Amen. Magseryoso na tayo. Sayang yung panahon. Darating na ang Panginoong Jesus. Pero, wag mo ring sasabihin, Pastor, matanda na ako. Wala na akong magagawa. Wag mong sasabihin yan. Kasi si Smith Wigglesworth, 80, mightily used by God, ang daming binuhay na patay. Through his ministry, dead people live because of the power of faith sa kanyang buhay. Amen. Itong sabi po ng Psalms 97, verse 10. Okay? You who love the Lord, hate evil. Kung ang Diyos, dahil mahal ka niya, ayaw niyang kasalanan sa buhay mo, sa makatwid, ikaw din dapat. Dahil mahal mo ang Diyos, dapat hate mo rin ang evil. Huwag mo sabihin, Pastor, mahal ako ng Diyos, mahal ko siya, mahal ko rin ang demonyo. At ang kasalanan, okay lang. Kasi pinatawad naman na tayo ng Panginoon. Mamaya hingi na lang ako ng tawad sa Diyos. Kamuhian mo ang kasalanan, bebe. Bakit? Kasi ito sabi ng Bible, ang mga umiibig sa Diyos ay galit sa masama. He protects the lives of His godly people and rescues them from the power of the wicked. Tandaan nyo to, may Diyos kang mabuti at may demonyong masama. Hindi kailanman magiging mabuti ang demonyo. Ang demonyo ay walang awa. Once na siya'y nakakita ng puwang sa buhay mo, papasukin niya yan at sisirain ang iyong buhay. At ang kasalanan, yan po ang puwang, yan po ang pinto na pag na ito'y nagbukas sa buhay mo. Ang pamilya mo, hindi lamang relasyon na mag-asawa ay sisirain niya. Marami na ho akong na-witness ng mga taong lumayo. Wala kailanman na lumayo sa Diyos at nabuhay sa kasalanan na naging successful sa buhay. Walang tao na naging malamig sa Panginoon, nalayo sa Diyos, at naging okay sila mag-asawa. Mostly nang kakilala ko na dahil busy na sa trabaho, nasa Australia, busy na ang babae, busy ang lalaki, dati nung nasa Pilipinas pa, sila'y mainit, maapoy sa Panginoon, ngunit nung sila'y lumipat sa Australia, nawala ng fellowship dahil busy sila pareho. Yung nag-iisang anak nila, napabayaan. So, ano nangyari? Naghiwalay sila. At umiiyak yung lalaki. Sabi niya, Pastor, kasalanan ko rin to kasi nalayo talaga kami sa Diyos. Amen. Para sa mata mo, parang okay na kayo. Nandito tayo sa Canada, okay tayo. Pero kapatid, kung pinabayaan mo ang relasyon mo sa Diyos, isang araw, makikita mo ang sarili mo na malayo na sa Diyos at ang mga success na dating meron ka ay unti-unting mawawala. Praise God, walang ganito dito sa church natin ngayon. Sa kabilang church yon, amen? Praise God, blessed tayo rito, amen? Sabi mo sa iyong katabi, blessed na blessed ka talaga, kapatid. Halatang halata naman sa katawan, blessed na blessed, amen? Praise the Lord. So kung mahal mo ang Diyos, galit ka dapat sa masama. Amen. So now, go to our text. Tingnan natin yung text natin. Kasi bigyan ko lang kayo ng, kasi gustong-gusto ko pong magturo ng Biblia. At ako po yung tinawag na preacher and teacher. Kaya kung pagsasamahin yun, preacher. At ang ginagawa ko, preaching. Kasi nagpipreach ako, nagtiteach din ako at the same time. Ayaw ko na, buga lang ako ng buga, tapos yung mga tao, amen, amen, amen. Pero wala naman naintindihan. Ituturo ko muna, then tayo buga. Tama? Bakit? Kasi importante tayo po ay natututo. Sometimes ignorance is the one that destroys our lives. Di ba? Sinasabi natin, alam ko na yan. Pero kailangan mo ng in-depth
teaching minsan. So tingnan nyo, sabi niya, go back to our text, 1 John, okay, chapter 2, verse 15. Madalas na natin ito nababasa. Kinukote na ito. Minsan tinuro na rin ito. Pero tulungan tayo ng Diyos, bigyan pa niya tayo ng kaliwanagan upang maintindihan talaga natin kung ano sinasabi ni Apostle John. By the way, si Apostle John, not me, okay? I'm Pastor John. Si Apostle John, matanda na ho dito. Siya po ay nasa late years na ng life niya. And he's the only disciples, siya yung kaisa-isang disipulo na hindi namatay sa pamamagitan ng martyr's death. Lahat sila pinatay dahil sa kanilang faith kay Jesus. Pero siya pinersecute din. Itinapon sa isang kumukulong mantika. Okay? Ang tawag dun sa mga puno ng mantika, piniprito? Deep fry. Dinip-fry siya. At nung iahon na, syempre sunog ang balat. At itinapon ho siya sa island of Patmos. Doon po siya nakareceive ng matitinding mga kapahayagan sa last days. Grabe. At ito, sabi niya, ang kausap po niya rito yung mga Kristiyano sa Asia Minor. Ano ba ang Asia Minor? Modern day Turkey. Alam niyo yung Turkey? Yung maraming iba yun pala. Bansa ho ang tinutukoy na. Modern day Turkey. Okay, kuwang ko ba? Sabi ko kayo ng per service, minsan dinadagdagan ko ng humor ang preaching para buhay. Kasi kung seryoso, kayo po ay pagpapalain ng Panginoon, siya nawa, amen. Lahat tayo tulog. Walang maiintindihan. Amen? Kapag tayo ho ay tumatawa minsan, doon ho tayo lalong naging aktibo yung ating mga brain neurons at doon ho tayo lalong natututo. Amen? Ano sabi niya? Ito ang paliwanag at ito ang paalala ni Apostol Juan sa mga taga-Asia Minor, sa mga taga-Turkey. Kristiyano ho sila. Kaya ang Turkey, it's I think Europe, right? Part of the Europe yan, At most of them, talaga namang mga dating Kristiyano yan, I don't know. Today, makikita mo doon yung mga basilika, yung mga Christian churches na mga luma na. Kapag nagpunta ka doon, ako hindi pa ako nakapunta. Sabi lang nila sa akin. Kasi nga doon yung mga Kristiyano, yung mga unang generation of Christians. And Apostle John is reminding them. At ang sabi niya, huwag mong iibigin ang mundo. Do not love the world or the things in this world. Because anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag inibig mo daw ang mundo, ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay wala. Amen. So, gusto ko maintindihan ninyo that the world, okay, ito yung ayaw ng Diyos sa buhay natin. Huwag mong iibigin ang mundo. Sabi mo sa katayo, huwag mong iibigin ang mundo. Dahil kapag inibig mo ang mundo o sanlibutan, then ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay wala. Mamamatay, magda-die down. Sino itaas ang kamay na mga umiibig sa Diyos? Please, itaas po ang kamay. Mapagmahal sa Diyos. Okay? There's no doubt. Listen. Wala hong question sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po, wag yung questionin. Lord, mahal mo ba ako? Pakisulat mo nga yung pangalan ko, I love Rian. Para lang magkaroon ako ng assurance. You don't need to have those kinds of experience para ma-assure ka na mahal ka ng Diyos. Basahin mo lang ang Bible. Jeremiah chapter 31 verse 3. I have loved you with an everlasting love. Oh, tindi na nun. Amen? Kahit na yung iba kasi, for God so loved the world. Parang layo. Pero yun ang sabi ng Bible, I have loved you. Sa Jeremiah, medyo mas personal.
I have loved you with an everlasting love. Mahal kita at ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan. Tama ba ako? Jeremiah 31 verse 3. Okay? Check nyo nga, baka nagkamali ako. Okay? Sige po. Post lang po tayo. Tama, no? Tama? Tumpak! Tumpak ba? Oh, di ba? Praise the Lord. Alam ko address. Amen? Kasi minsan, alam mo yung verse, di mo alam ang address. Sana nga ba yun? Isulat mo sa Google. Sulat mo, type mo, tapos, where to find this particular verse. Ang ganda. Praise God sa Google. Amen. Sa AI. Are you still with me? Tayong mga Pilipino, may AI din tayo. Ang pangalan niya, AI de las Alas. AI pala yun. Okay. So, do not love the world. Now, bakit hindi dapat natin mahalin ang mundo? Because, number one, of its meaning. Okay? Because, number one, please, because the world, okay, of what the world means. I think we have number one there. Yan. Okay, what is the meaning of the world? The world. In fact, mayroon 3 kahulugan sa Biblia, ang world. Number 1, sa Acts 17:24, it is defined in that verse, God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Number 1, na meaning ng world is the physical earth. Okay? So, physical earth. Ngayon, yan po ba yung tinutukoy na love not the world? Na sinasabi ni Apostle John? Huwag nating mamahalin ang earth natin. Di ba, mayroon tayong International Earth Day na dapat mahalin ang kalikasan. Amen. Pag sinabi niya, maiparit agpukan ti kayo ditoy. Ay, sorry sa mga Ilocano. Huwag kang puputol ng kahoy dito. Amen. Eh dito sa Canada, no, ang daming puno, lalo na ho dito sa New Brunswick. Mas marami ang puno kaysa building. Here, praise God, dumadami ang tao. Saan kaya nakatira ang mga taong ito? Sa puno. Amen. The earth. Everybody say the earth. So yan ang isa sa mga kahulugan ng the world, the physical earth. Okay? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have. For God so loved the world. Ano naman yung world na yan? The human, everybody say, the human world or mankind. So when the Bible said the world, una, the earth, physical earth. Pangalawa, the human world, the humankind. Ang mga tao sa sanlibutan. Kaya nung sinabi ni Jesus, for God so loved the world, lahat ng tao dito sa mundo, mahal niya, kahit masama, mahal niya. Amen. Kaya yung mga taong yan na wala sa church, mahal ng Diyos yan. Yung mga tao na sumusumpa sa Diyos, mahal pa rin ng Diyos yung mga yan. Kasi habang may buhay sila, binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataong makakilala sa Kanya. Kaya dati naman po tayong mga taga-mundo na walang pagkakilala sa Diyos. Tayo'y masama at tayo ay ang Panginoon kapag usaping relihiyon, kapag usaping Biblia, kapag usapin sa simbahan, ayaw natin yan, allergic tayo. Pero ngayon, nandito na tayo. Dahil naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama? Pangatlong kahulugan, it is the worldly system. At ito yung sinasabi nung text natin. Thou shall not love the world. Sa 1 John 2:15. It is the system of this world. So if you interpret that verse, kung ito'y uunawain mo, ang tinutukoy dun sa text na pinag-aaralan natin, it's not the humankind. Mahalin dapat natin ang mga unbelievers. Mahalin dapat natin ang earth natin.
Hello? Magsabi ng amen ang inantok. Amen! Okay lang po yung first time yung makinig sa amin. Ano? Ganyan kami preacher, no? May mga patibong kami. Huwag nating mamalin ang worldly system. Hindi yung earth, hindi rin yung humankind. Pero yung sistema ng sanlibutan. Huwag tayong papa-apekto, huwag natin hayaang makonsume tayo ng mga bagay na sistema sa mundong ito. Amen. The worldly system is our enemy. It is the spiritual system that opposes God and Christ. So, ang sistemang ito ay number one na oppose patungkol sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Kaya anyone in this world na oppose, ayaw niya ang Diyos, worldly system yun. Or against siya, lahat gagawin niya para mawala ang Diyos, worldly system yun. Here in Canada, sorry to say this, pero dito sa bansang ito, ang educational system ay pilit na tinatanggal ang Diyos. Sa Amerika, medyo nagkakaroon ng revival. Bakit? Ibabalik daw ni Trump ang Biblia. Kaya lang, binigyan naman tayo ng 25% tariff. Mamaya kakausapin ko siya. Kasi love niya ang born again eh. Sasabihin ko, I am a Christian, I'm a pastor, I'm a minister, I'm praying for you. In fact, I did not vote you, but I prayed for you so you could win the election. Diba? Pero please, remove the tariffs. Amen. Pero binabalik talagang prayer sa school. At hindi lang yon. Lahat daw, pati school system na pinipilit ang mga bata na kapag 5 years old, 6 years old, murang-murang edad at ipinasok mo sa eskwelahan at sinabi niya na, I feel like I am gay. And I want to change my gender. Then they have to honor it. Sabi niya, wala na yung ganyan. Dalawa na lang ang gender sa, male and female na lang. Dito hindi. Pwede kang maging hayop dito eh. I feel like I'm a fox. Nyaw. Pusa yun. Tama? Tama? Ganun sila. That's a worldly system. Palayo ng palayo sa Diyos. Kaya praise God for our church. At yung ating Sunday school na yung mga bata natin, huwag mong iisipin na, hindi ko dinala yung mga anak kong kukulit, kaya hindi na rin ako nag-church. Ang kukulit nila kasi, dalhin mo sila. Dahil tuturuan po sila ng mga patungkol sa Diyos. Para maaga pa lang naiintindihan na nila ang salita ng Diyos. At pagdating sa eskwelahan, hindi na sila lalamunin ng sistema. The world. Ano pa mga world, economic world. Everybody say economic world. Most of the time, this is against God. Amen? Entertainment world. Hollywood, Bollywood. Diba? Mostly, praise God, may mga Christian movies na ngayon nakakapasok. Amen? Ang gaganda, no? Ano ba yung mga latest na mga Christian movies? The Forge. Okay? Ano pa? Mayroon pang isa napanood lang namin nung kailan. Si Bonhoeffer, pinanood ko rin, yung pastor na, pinersecute ni Adolf Hitler. Meron din yung isa. Kalimutan ko yun eh. Yun na yun. Dami. Wala akong maalala. Okay. Bollywood, Hollywood, lahat po yan. Madalas ang tema nila, karahasan, sexual. Ano pa? Ang mga tema ng mga yan ay patungkol sa kalaswaan. At unti-unting makikita mo na yung mga LGBTQRSTUVWXYZ. We're not against, we are not hating those people, but we hate that's the system and the agenda. Biruin mo yung agenda, yung flag ng Canada.
ang katabi, flag ng LGBTQRSTUP. Yes, originally sa atin naman yun eh. Covenant ng Diyos sa atin yun, di ba? Na hindi na gugunawin ng Diyos ang mundo. Nagsisisi siya na ginawa niya yun. Kaya hindi niya na tayo gugunawin sa magitan ng tubig, kaya may rainbow. Kaya lang ginamit nila para isulong ang kanilang agenda na tanggalin, bigyan ng rights, pero yung rights naman sobra. Na yung rights naman ng mga straight ay na kukompromiso na. Amen. Ano na lang ho ang mangyayari kung tayo ho ay hindi natin i-hate yan at pababayaan ho natin. Mga Kristiyano dapat tayo'y tumayo sa katotohanan. Lumaban tayo. Isulong natin ang ating karapatan. Well, buti pa yung mga Muslim. Lumalaban ho sila. Bawal. Sa aming relihiyon, bawal yan. Haram. Tayo naman Kristiyano, it's okay, it's okay. It's alright. Yung school na pinapasukan ng mga kids namin, ang population ng Muslim medyo mataas. At kapag mayroong mga, what do you call this? Yung sexual in orientation, kasi may subject na ganyan eh. Pinapalabas yung mga Muslim. Dahil nagre-request sila na hindi dapat kami a-attend yan. So yung mga anak ko din, ganun din. I don't know here in New Brunswick. Kasi hindi nyo alam, unti-unting pinapasok, ini-intercept nila ang isipan ng mga bata at ini-introduce yung mga bagay na yan na against sa ating pananampalataya at paniniwala at conviction natin. Ano na lang kayang mangyayari sa ating mga anak? Amen. Kung hahayaan natin yan. Tama po ba? Kung walang Diyos at walang Sunday school, kung walang born again sa mundong ito, siguro lahat na tayo, bading. Kasi, sa totoo lang, gay na. Itong ayaw na ayaw ng Diyos eh. Kaya tinupok niya. Bakit? Kasi it's really, ulitin ko, mahal natin ang mga gay people. In fact, I have seen a lot of gays in the church na naging straight. Yung kapatid ko, gay. Galit na galit ako dyan. Pastor ako, tapos gay ka. Half-brother ko. So, ang ginawa ko, halika nga magubad ka sa harapan ng salamin. Tignan mo! Sorry sa word. Lawit ka! Lalaki ka! Sobrang inis ko talaga. Nilublob ko sa tubig. Inahon ko ngayon. Lalaki ka, babae! Babae po ako. Nilulubog ko ulit sa tubig. Lalaki ka, babae! Babae po ako. Nilulubog ko ulit. Pinatagal ko ng konti. Pag-ahon ko ganyan, buhay pa rin. Lalaki ka, babae! Sirena na ako. Tapos nakita ko, nagtatanim na sa bukid. Ano tinatanim mo? Flowers, kuya. Kala ko, maskulado, nagtatanim na eh. Biro lang po yun. Hindi yun totoo. Invento lang yun. Pero totoo, yung kapatid ko, umattend sa church sa Dubai, and he became Christian. And he's one of our intercessor. Kapag nag-pray yun, in Jesus' name. Get out! Get out! Ganun pa rin siya. Minsan yung actions, di pa matatanggal agad eh. Pero yung puso, binago na at patuloy na binabago ng Diyos. Dami kong mga leaders na ganun din eh. Pero hindi na nagpatuloy sa pamumuhay na ganun. Tama po ba? Sabi mo sa katabi, may pag-asa ka pa. This is the system, the agenda of this world. Do not love the world. Tatanggapin natin sila, mahal natin sila. Ang church bukas sa lahat ng uri
LGBTQ, lahat, open tayo dyan. Bukas sila. Pero, galit tayo sa aktibidades nila at sa agenda nila. Amen. Isang araw, kung welcome natin sila at gusto nila magpakasal, pareho silang lalaki. Paano gagawin natin, Pastor? May rights din sila, right? Right? May rights sila, right? Halimbawa, nag-request kay Pastor Francis, kasal mo po kami. We love each other. Di ba? You accept us? Yeah, I accept you, but not the lifestyle. But the government said, we have the right. Dahil ikaw ang pastor namin, kasalin mo kami. Or else. Di ba? Tatakutin ka. Di ba? Dapat talino na ng pastor dyan, ang iiral. Kung kayo ay, ang government ng Canada ay mayroong sinusunod ng pamantayan, ang simbahang ito ay may sinusunod din na pamantayan. Ang pamantayan natin ay salita ng Diyos. Tama? Kung gusto mong dumalo rito, dumalo ka, welcome ka. At gusto ka baguhin ng Diyos. Pero kung i-insist mo yung gusto mo, amen, ay hindi ka magtatagumpay. Tama po ba tayo? Mahal kita, pero di ko mahal ang iyong paniniwala at thinking at thoughts and ways. Amen. If you have a friend, at sila ay ganon ang pamumuhay, huwag mo silang kamumuhian. Kamuhian mo yung pamumuhay nila. Huwag yung tao. Love them, pray for them. Kasi isang araw. Amen. Baka maging song leader natin yan. Tumayo po tayong lahat. Amen? Yung isang, naging pastor eh. Nakapangasawa, ang ganda eh. Ang ganda ng asawa niya. May mini-make-upan na siya ngayon. At least. Diba? At saka yung mga yan, diba? Sila yung mga magagaling sa design. Sino ba nag-design ng church natin dito? Joke lang. Okay. Pero love natin yan. But the agenda, we don't love this agenda na in-infiltrate na ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mahal natin sila. Okay? Are you still with me? Yung sobrang maka-scroll, anong tawag doon? Social media. May panahon ka sa social media, pero panahon sa Biblia, wala. Fini-face mo ang Facebook, pero ang book ng Bible ay ayaw mong i-face. Tignan mo ngayon ang iyong usage, ang tawag doon? Screen time mo. Mas mahaba ba kaysa sa pagbabasa mo ng Bible? Di ko naman sinabing 24 hours magbasa ka ng Bible. Ang sinabi ko lang, give a quality time every day in your study of the Scripture. Hello? Kaya marami sa atin, ang mga ang may muscle, yung daliri na natin, may muscle. Kasi parating ginagamit no? Scroll ng scroll. Kahit may kausap ka. Hello? Kumusta na? Grabe talaga. Okay ako dito. Kausap mo, imagine, ang asawa mo, nag-i-scroll kayo. Bago matulog. Video ng video, reels, at kung ano-ano. So, ano nangyari? Ang pag-ibig ng Diyos, nawawala. Naaagaw ng sanlibutan. Ano ba? Number 2. Ano bang agenda ng sanlibutan? Okay? So, number 1, the world and its meaning. Okay? Number 2, because of what the world does. Ano bang ginagawa ng sanlibutan? Sa buhay natin. Ang tanging goal lang ng world o ng sanlibutan sa buhay natin ay maging worldly tayo. Have you heard of the word that says worldly Christian? Paano mo ma-identify ang isang taong worldly? Christian siya pero worldly siya. Paano mo masasabing worldly Christian? Okay, 1 John chapter 2 verse 16.
For all that is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. It is not of the Father, but it is of the world. You can identify worldliness if you can say, itong tatlong monster na to, na kapag nakikita mo yung sarili mo that you are drawn to these three monsters, then you are starting to act like the world. And the worldliness is starting to creep in your life. And you will start to behave. Magbe-behave ka na katulad ng mga tao na walang Diyos. Christian ka, pero parang Christian-ish. O shallow Christian. Mababaw na Kristiyano. Bakit? Kasi naging worldly na. Sino-sino ba yung mga worldly Christian? Gusto naman, kung makapag-preach ka, parang kang hindi worldly. Kaya ito pinipreach ko kasi I've been in this kind of status. Naging worldly rin ako. Tama po ba? You are worldly Christian if you lose your enjoyment in the love of God and you find it hard to obey the Father's will. Worldliness is anything in a Christian life that cause him to lose his enjoyment. Kumbaga, kapag wala ka ng enjoyment sa mga bagay patungkol sa Diyos, at mas nag-i-enjoy ka na sa tatlong bagay na ito. Amen. At ito rin ang nagnanakaw ng pag-ibig mo sa Diyos. Ayaw mo magbasa ng Bible. Ayaw mong magsimba, praise God, kaya wala ho akong ano dito. Lahat kayo rito, okay. Amen. Walang worldly dito. Tama po ba? Dahil pinili nyo ang linggo na magsimba, inuna nyo ang Diyos. Kasi paggising nyo kanina, alas 11. Yung mga first service, gumising alas 8. Kayo, gumising alas 11. Kasi alam ko naman, some of you are pagod or galing sa trabaho. Diba? Dahil inaasikaso. Amen. At gusto nyo rin Tagalog. Hindi mo, mas masarap naman din na makapakinig ng Tagalog. Yung iba dito umulit. Kanina English, ngayon Tagalog. Kaya iniba ko ang mensahe ko eh. Kasi alam ko, may uulit. Huh? Baka magkwentuhan na lang kayo dyan sa likod eh. Uy, alam ko na yung susunod sasabihin ni Pastor. Tinagalog lang niya yan. Amen. So ano bang worldliness? Okay? I-discuss natin itong tatlong allurements. Everybody say, 3 allurements. To draw the believer away from his or her love for the Lord. Una, lust of the flesh. Ano bang lust of the flesh? Sabi mo sa katabi, lust of the flesh. Sabi mo ulit, lust. Tignan mo ang katabi mo, lust. Lust mo na yan. Ano ba yung lust of the flesh? It has something to do with the gratification of the flesh. And what makes me feel good physically? Ano ba yung you feel good physically, but in your heart, it is wrong. Alam mo, hindi tama, pero gustong-gusto ng katawan mo. Pero ayaw ng puso mo, ng pananampalataya mo. Lust of the flesh. Included with this allurement would be sexual sins. Mag-girlfriend kayo, di pa kayo kasal, nagsasama na kayo. Pastor, common law partner. Yan na nga sabi ko eh. Worldly system. Alam niyo, maraming lumalapit sa akin na may mga ganyang relasyon. Isa lang sinasabi ko sa kanila, tanggap namin kayo, mahal namin kayo. Gusto namin kayong mag-stay rito. Pero, gusto rin ng Lord na ayusin nyo ang inyong relasyon. Ano ba meron? Ano bang mali sa relasyon namin? Nagmamahalan kami. In fact, ang government bigyan kami ng visa. Open work, tapos student. Pero sa Diyos, gusto niya, ikasal pa rin kayo. Hindi kami naniniwala sa kasal kasi yung mga magulang din namin naghiwalay din. O di ba may mga ganyan eh.
Wala na kaming ano dyan sa mga magulang nyo. Basta kami rito. Ang gusto namin ay itama nyo ang relasyon ninyo. Huwag nyo nang isipin yung future kasi iniisip na baka maghiwalay din daw kaya hindi na lang magpapakasal. At least, wala naman talagang covenant. Sabi ko, if you want God's blessing, full blessing, tinan nyo kahit di kayo kasal, binibless kayo ng Diyos. Lalo kayong bibless ni Lord pag kinasal kayo. Amen? Dahil kapag kasal kayo sa harapan ng Diyos, ang bed na ginagamit ninyo mag-asawa ay blessed. Blessed yan. Wala kang guilt kapag ginagawa mo ang sex. Sorry ha, lahat naman kayo matured. Meron bang ano dito, hindi pa matured? Labas! Rian is already ano. Yeah. Okay na to mga youth na to. Alam nyo na yan, sex, outside marriage, before marriage, ang tawag dyan, if you are girlfriend, boyfriend, fornication. But if you are already married and then you are having sex, nagsisex kayo na hindi kayo mag-asawa, ang tawag doon, may asawa ka na, siya'y may asawa na din. Nalulungkot ka kasi, dahil yung asawa mo nasa Pilipinas. Kasi yung asawa mo sa Pilipinas, parati tumatawag, magpadala ka naman ng pera sa Remitly. Sponsor, Remitly ha? John Lavalle. Mas okay pa nga yung ka-office mate ko eh. Pag nakita ako, how are you? Do you want coffee, tea, or me? Are you okay? Wow, you look good. You look amazing. Smells good. Diba? Ikaw naman. Tuloy yung asawa mo doon, panayang, Han, kulang yung budget. Pagpadala ka. Sabi nga nila, mga vampira. May vampira ka ba dyan? Meron ka vampira? Padala ka naman. Di ba? Tuloy. Nawawala yung, tandaan mo to, ang pag-ibig, di naman yan feelings. Ang love ay inaaral mo yan. Inaalagaan mo yan, ini-improve, ini-enhance mo yan. Kinikilala mo pang asawa mo, pinag-aaralan mo pa siya, lalong mahalin. Hindi yan damdamin, kundi isang desisyon ang pagmamahal. Tama? Dahil binigay na siya ng Diyos sa iyo, mahalin mo na yan. Wala ka nang magagawa dyan, kundi mahalin siya. Sawa mo na eh. Di ba? Kaysa naman maghanap ka pa ng iba. Nandyan na yan. Sabi nung misis, wala ka na magagawa sa akin. Love mo na lang ako, mahalin mo ako. Kasi naman yung mga babae minsan Yan na, sisi na naman. Pasensya na kayo, lalaki ang nakatayo di ba? Pag-uwi ni mister. Nakaluto ko na ba dyan? Gutom na gutom si mister, yan. Walang sinaing. Bigas pa lang. Nililinay pa. Parang kagabi, hintay kami sa kanin. Ready na ba yung kanin? Nililinay pa. Hinihinhin, di ba? Amen. Kung yung mga babae na ba, talagang luto ng luto. Pagdating ni mister, nakahanda na ako nung yakapin ni mister, amoy pinakbet. Dapat magpabango ka, parati kang maayos sa mata ng asawa mong lalaki. At yung mga asawa namang lalaki, mahalin mo naman. Kahit wala kang gusto, wala kang masamang balak, ipakita mong love mo siya. Amen. Kaya hirap na hirap ang babae, asawang babae. Feeling niya na abuso siya. Bakit? Kasi hindi maramdaman yung pagmamahal yung care. O kaya nung Valentine's, nagbigay ka ba ng flower sa asawa mo, mga lalaki? Plants, pastor. Ako plants, binigay ko. Kasi sabi niya, ang flower nalalanta, ang plants hindi. Di binilang ko siya ng yung maliit? Bonsai. Tapos yung ganda Tapos yung orchids na may bulaklak. Di ba? Amen?
Feel niya, ay, thank you. Na-appreciate niya. Di ba? Oh. Tama po ba? Kaya yan, sexual gratification, part of the world. Amen. Kaya mga kalalakihan dito, may asawa ka na, huwag ka na magbe-best friend ng babae. Best friend ko siya, pastor. Ha? Saan yung asawa mo? Enemy ko. May best friend kang babae, lalaki ka. Wala na dapat best friend. Ang asawa mo ng best friend mo. Amen. Amen, mga lalaki. At mga babae naman, huwag ka na nakipag-chat sa ibang lalaki. Kasi, pastor, may sense yung sinasabi niya. Yung asawa ko, walang sense. Busy sa trabaho. O hindi, mag-date kayo paminsan-minsan. Dami nyo kasing anak, parang kami. Kaya minsan, kailangan namin ng 2 lang kami para lalo. No more. Baby number 6 that, no, Jesus. I rebuke you. Ngirap kaya. Di ba? Kaya may asawa ka to satisfy your sexual needs. Pero mayroon talagang mga pinili ng Diyos na maging single habang panahon. Sorry sa mga single, ha? Baka isa ka sa mga pinili. Pero kung wala ka namang calling na ganon, celibacy, ay bibigyan ka ni Lord. Pastor, paano ako, babae ako, 50 na ako, mayroon pinapanganak na yung para sa iyo. Wag ka, ha? Wag ka, mayroong 50, binigyan ni Lord ng 30. Oh. Babae yung 50, 30 naman yung lalaki. Himala talaga. Bakit? Yung 50, buong buhay niya naglingkod sa Diyos. Walang panahon sa love life. At binigyan ni Lord ng 30. Amen. Meron din akong kinasal, di ba? Na-share ko na yata sa inyo. 70 years old. Pilipina yung babae, Canadian yung lalaki. Kinasal ko talaga. Nung sinabi kong kiss the bride, grabe kong makalik si yung asba, yung lalaki, yung Canadian. Grabe talaga. Grabe makalik. Bakit? Alam ng Diyos ay mayroon tayong pangangailangan. Kaya hindi ubra ang LDR. Alam ko lahat naman kayo may plano eh. Kaya, pastor, nais ko pa yung papers ko. Isang araw makukuha ko na yung husband ko. Then habang hiwalay ka, maglingkod ka sa Diyos. Huwag mong, pag parang, patayin mo ang laman. Destroy that sexual gratification. By how? By serving the Lord. Reading the Bible, praying, interceding. Meron namang video call. Mag-video call kayo parati. Lalo pang mapagtibay ang relasyon ninyo habang kayo malayo sa isa't isa. Hindi yung lumalabo na. Tama po ba? Okay? Ano pa? Lust of the flesh. Okay? Gluttony. Naku. Maraming dito. Yung sobrang kain mo. Yung katawan mo, kapatid. Minsan kasi ganito kapag tayo kumain, sobra. Sobra sa salt, sobra sa sweet, sobra sa soft drinks. Meron kaming pinagkwentuhan kagabi, yung isa daw niyang ka-office mate, ang tubig niya daw, soft drinks. At ang kinakain niya parati, donut. Healthy naman daw siya. Hindi healthy ka kasi di ka nagpapa-check up. Try mo kayo magpa-check up. Lahat mataas. Sabi nung isang pastor natin, healthy ako, Bishop. Sabi niya kay Bishop Arnold. Talaga, paano mo nasabing healthy ka? Hindi kasi ako normal lahat. Ba't paano normal? Hindi ako kasi nagpapa-check up May sense, no? Pero mga kapatid, ang katawan mo, sabi mo sa katabi, your body is not your own. Hiniram mo lang yung katawan na yan. Amen? Pangalagaan mo yan. Mag-exercise ka naman. Hiyang-hiya naman tayo sa mga puti. Biruin mo, naka-covered, talaga naka-bullet pa, mayroon pang mas. Nagja-jogging.
Yung mga snow, gumagano sa mukha niya. Okay lang, nagja-jogging sila. Tayo naman, nandun sa mga kukuya-kuya-kuy tayo sa bahay. Palaki ng palaki yung tiyan natin. Kain tayo ng kain. I-burn mo rin yung kinakain mo. Para naman ikaw healthy ka. Right? Para paggawain ng Diyos, abay, parati kang masigla. Amen? At pag sinabi ni Pastor Francis, humayo po tayo mga kapatid. Mayroon pong cell group doon, naghihintay po ng cell leader. Pastor, I'm available. And I'm able. Healthy ka Marami ka pang magagawa. Sabi sa katabi, marami ka pang magagawa. Huwag mo lang abusuin ang katawan mo. Tama? Maggulay naman kayo! E di meron talagang taong ganyan, yung gulay. Bakit? O di magprutas ka. Ayaw mo palang gulay, prutas. Ito, mga practical. Amen. Ito, yung mga nagda-drugs, mga manginginom, pastor. Alam mo sabi ng Bible? Do not be drunk with wine. Huwag kang iinom o magpapakalasing. Pastor, painom-inom lang naman. Paunti-unti, hindi naman ako lasing. Hindi naman lasing, pastor. Unti-unti lang naman At saka red wine to. Red wine? Ilang bote ba naubos mo? Pang-health, pastor. Nalasing ka Alam niyo kung ang counterpart ng kalasingan sa alak ay kalasingan sa banal na espiritu. Kasi sabi niya, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kaya mapapansin mo ang isang tao na puspos ng banal na espiritu, parang din yan lasing, di niya alam ang ginagawa niya para sa Panginoon. Sige, gawain, tara. Maya, umatalong ka dyan, tumatawa, umiiyak. Parang lasing din, amen? Kagabi, yung mga, mga leaders natin, parang mga lasing. Napuspos ng Holy Spirit Amen. At pagkatapos, feel good sila. Hindi yung pag naglasing ka, kanta tayo. Now then is there. Paggising mo ng umaga, sakit ng ulo mo. Sabi mo sa katabi, inom ka pa. Worldly yan yung mga mahilig din sa mga kanta na worldly. Ano ba yung mga kantang worldly? Yung mga kinanta natin kanina, Holy Forever, Banal Mong Tahanan, kakantang awitin yun. Ba't pa tayo nagpapatugtog sa mga sasakyan natin ng mga worldly music? Pastor, kasi dami kong mga nostalgia. Kapag pinapatugtog ko ito minsan talaga naman. Ako may mga nostalgic moments din ako sa mga kanta ko noon dahil ako'y kasama sa banda. Pero sinusupil ko ang aking laman. Pinipigil ko. Bakit? Tapos pupunta ako sa Christian. Pagdating ko sa Christian, thank you Lord. Ang buti mo talaga. Lalo pa ako napapalapit sa Diyos. Diba? Pag ako nag-love song, Kaya ang isang tao emosyonal. Bakit? Kasi sa mga music na kanyang napapakinggan at sa mga videos na kanyang pinapanood. Mag-ingat din po tayo, hindi lahat ng movies ay okay sa atin. Tignan mo, any movies na para kang napupulyot ba? Pag pinapanood mo yun, parang sumasama ang pananaw mo sa tao. At pananaw mo sa mga bagay-bagay. Iwasan mo yung mga ganong movies. Lahat naman ay allowed. Everything, sabi ng Bible, is permissible, but not all are beneficial. Kaya dito sa church, walang bawal there's no bawal here. Bawal. Walang bawal dito. Mga sabihin nyo, si Pastor Jan, ang daming pinagbawal sa preaching niya, bawal daw uminom. Wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko, makakasama sa katawan mo yun. Pwede kang uminom, bahala ka sa buhay mo. Pero magiging worldly ka, kapatid. At unti-unti ka napapalayo sa pagmamahal mo sa Diyos. Naunawaan ninyo? Hindi lahat makakabuti sa iyo. Dapat ang
sikapan natin ay kung paano pa natin paglilingkuran, mamahalin ang Panginoon. We cannot afford to do anything that is out of the love of God. There should not be any space sa buhay natin para sa mga ibang bagay na kaagaw ng pagmamahal ng Diyos sa atin. The world and its desires. Number 2, the lust of the flesh, the lust of the eyes. What possessions I want to make me happy? Listen, I believe God will bless you. Lahat ng kailangan mo dito. Ako naniniwala ko, car is very essential here. At the better the car, the better the security and the security. Comfort. At lalo pag may pamilya ka. Diba? At it costs a lot. Yung mga magagandang sasakyan, ibibigay ng Diyos sa'yo yan eh. Bibigyan ka ng magandang car. Siyempre, dapat afford mo rin. At si Lord din magpo-provide sa iyo ng pambayad mo. Bibigyan ka ng magandang Ayan, come on, clap your hands. Come on. Magandang, di ba ang sarap mag-drive, lalo na sa winter, hindi yung nagpipray ka talaga, rabak ka, tiyan na, basi ka na, may ikot yung kotse mo. Hirap na hirap yung parang, tapos mamaya, bababa ka, ang lamig, ililihans mo ngayon, itutulak mo. Tayo lahat naman nag-umpisa sa second hand, di ba? At iba sa inyo dito may mga second hand. Maayos pa naman, pero isang araw din bibigyan ka rin ng maganda, ng bago. Pero wag naman to the point na lahat naman na ng magagandang kotse, nasa iyo na. Magbigay ka naman na. Hindi, yung bang, may mga tao kasi na mas mahabang pag-i-spend nila sa pagpupunas ng kotse. Punas. Grabe kung mahal na mahal ang mga bagay ng sanlibutan. Nandiyan lang sila for you to use, for the ministry. Pero kapag para mo naman ng ginudyo sa mga yan, may bahay kang maganda, praise God, yung bahay na maganda na yan, ipagamit mo. Pastor, madudumihan. Pastor, paano yan? Yung may mga bagong bahay dito, tara, mag-Bible study tayo. I-bless natin yung bahay. Amen? Pero syempre naman, yung mga pumupunta naman sa bahay, huwag din aabuso. Amen? Tulungan maghugas yung host ng Bible study. At minsan may potluck din. Hindi yung, ang hirap. Yung naghuhus ng Bible study, siya lahat nagpo-provide ng pagkain. Sabi niya, gutay-gutay na ako. Kailan ba matatapos ang Bible study mo? Habang buhay na lang ba akong ganito? Oh, God. Oh, God. Pastor Francis, sawang-sawa na ako. Ipasa mo na sa ibang pagiging host. Tulong-tulong tayo. Amen. Binigyan ka ng Diyos ng magandang bahay, maluwang na bahay para mag-gather mga kapatiran sa basement. Okay? Amen. Tama? At may mga lugar para sa mga kids ninyo. Wow, sarap. God will bless you. God will bless you with all these things. Kasi alam naman yan, need mo yan eh. Need mo yan. Tama? Pero kung sobra naman, sobra na. Are you still with me? Ito yung mga bagay na sobra na ang desire mo. Okay? Amen? At nagiging covetousness na. Yung gusto mo magkaroon ka nito, magkaroon ka ng mangganyan. Ilan bang kama ang kailangan mo para makatulog ka ng mahimbing? Tama? Ilan bang sapatos ang kailangan mo para makalakad ka? So, kailangan ko lang pang sports shoes, kailangan ko lang pang basketball, kailangan ko lang pang dawur-dawur. Kailangan ko naman, ganito. Kailangan mo yung lahat yan. Pero kag sumobra na at hindi mo na madalas gamitin, siguro ipamigay mo na.
Ako, ang dami kong sapatos. Yung mga anak kong dalawa, size 8 na. Maya't maya, kinukuha nila at inaarbor na nila. Sabi ko, yan, gamitin nyo. Tama? Kasi nga, nagbibigay naman yung iba. Yung iba din, gusto ko din, binibili ko. Pero nag-usap na kami, titigil na tayo. Titigil ka na sa pagbili ng sapatos, ha? Oh. Kasi, titigil ako pero may magbibigay. Yeah. Of course, alangan naman, di ba? Luluwang mata ko kapag di ko tinanggap ang mga nagbibigay. Bakit? Kasi marami rin akong kasama sa loob ng simbahan, size 8 lang ako. Amen. Si Davey, size 8, ano? Oh, next time, magdadala ako para sa iyo. Si Pastor Francis, ligaw ng ligaw sa akin. Pastor, may naman. 9.5 ka. Praise God. Amen. Kapag marami ka na, pamigay mo yung iba. Yung hindi mo na madalas gamitin. Yung bag mo, dami. Ilang braso bang kailangan sa bag mo para 30? Hindi, meron naman talaga binibusiness. Huwag nyo namang busuin. No? Business niya yan. Huwag mo ipapamigay, sister. Business mo yun pantikit daw nila. Tagal na lang hindi umuwi. May proceeds yung mga yun. Binibusiness yung iba naman talaga. Yung bang tipong sobra-sobra na. Huwag naman yun. Huwag ganon. Amen. Tama lang, katamtaman lang. Yung may 10 o 20 piraso ka ng pares ng sapatos, it's okay. Oh, it's okay. It's okay kasi gagamitin mo yun para hindi mabilis lumuma, di ba? Pagpapalit-palitin mo. Pero wag naman yung 100 na pares. Sino kasi Imelda? Tama po ba? Sabi mo siyang katabi, ako. Sabi mo, nako, may kayata, papamigay kayata. Meron isang kapatiran sa Dubai, ang dami niyang sapatos talaga, Jordan. Size 12, ang paa. Dinala sa church. Some of his shoes. Pati yung shoes ng wife niya. Kasi marami sila, sobra talagang dami na sapatos nila. Pastor, sabi niya, in-entrust ko sa inyo yan. Size 11, size 12. Kung mayroong magkagusto, sa kanila na. Kaso, siyempre malalaki. Malaki ho yung sapatos na yan. Sino magpifit? Ba yung size 8 pumunta? Akin na yan, maglilimang medyas ako. Hindi, yung pang 12 lang na sapatos. Tama po ba? Bless na bless ka. Sabi ka, bless na bless ka naman Anytime naman, papalitan ni Lord yan di ba? Anytime naman papalitan ni Lord. The last of the other things. And ito, okay lang. It's okay to buy. As long as ikaw ay, di ba, minsan reward mo sa sarili mo dahil sa pagod mo. Reward yourself, right? Amen. At ito, mas maganda ito gawin ninyo. Invest in memories, in troubles, than in things. Mas maganda yun. Amen? Gumastos ka sa mga kayong mag-asawa, lalabas, magpa-flight. Flight ng flight, mayayamanin. Hindi. Pinag-ipunan namin to kasi we want to build memories together with our kids. Kasi kung sapatos lang ito at signature bags lang ito, walang makikreate na maganda. So ito na lang. At saka enough na, marami na rin akong mga gamit. Amen? So siguro mag-start tayo maging minimalist. Amen? Mas maganda yung mga minimalist pala. Kasi para yung love mo kay God, mamimaintain mo Hindi ka na makakonsentrate. Bakit? Ang dami mo nakikita sa bahay. Mamaya, pupunasan mo mamaya. Tingnan mo mamaya, pinupunasan mo yung kotse mo. Ang dami. Hindi mo naman, So, occupied yung mind mo ngayon. Wala ka ng panahon sa Diyos. Tama po ba? Ilang bang relo ang kailangan mo para sa kamay mo? 2 lang naman ang kamay mo. May nakakita ba kayong 2 ang relo? Kaya yung mga iba kong relo, pinamigay ko Bakit? Kasi meron naman na akong relo, okay naman to. Tama po ba?
Ayaw nyo yata itong preach. Pasensya na kayo, Tagalog. Express ko lahat. Amen. Sabi ni Pastora sa akin, mamaya sa Tagalog, iksihan mo. Naku, mapapasarap ka na naman. Pero ang sarap kasi, no? Totoo naman yan. Tama? Okay? And the final category is the pride of life. Yan yung mga bagay na allurement para tayo malayo. Anything na ginagawa mo na napapalayo ka sa Diyos, huwag mo ituloy. Huwag mo ituloy. Ano ba yung pride of life? Ito yung mga bagay na nagkikreate sa iyo ng pagiging mayabang. Nagiging arrogant ka na. Boastful. This is the arrogance that one has when they start to boast about themselves, their accomplishments, and their possessions. Ingat din po tayo. Post ka ng post sa Facebook. Dahil yung pinupost. Wala namang masama doon. Mag-post ka, but to glorify the Lord. Thank God for this new house. Hallelujah. Pero kung may mga nakautang na utangan mo noon, na hindi mo pa nababayaran, huwag ka na lang mag-post. Kaya sabihin sa iyo, magko-comment pa, sisirain ka pa sa Facebook. Papost-post ka pa ng bahay. Bahay ka utang mo, oy! Sin mode ka lang. O di ba nakakahiya? Ang sarap, pag bayad na lahat ng utang mo, then mag-post ka. Amen? Glory to God. Dati ako lubog sa utang, ngayon, pinagpala ng Diyos here in New Brunswick. May magandang bahay. Hallelujah. For the glory of the Lord. Tapos, videoin mo, picturein mo yung mga Bible study sa bahay nyo. Yung mga ganyan. Yan, glory to God. Pinapagamit ko po ang aking bahay para sa Panginoon. Kasi wala naman ako may pagmamalaki sa Diyos. Lahat naman niya bigay sa akin. Wow, ganda! Amen? Amen? Kaya sabi mo sa katabi, uy, susunod ka na. Bibless ka na talaga ni Lord. Ito. Pastor, ba't ang tagal? Minsan, ang tagal kung pray ako ng pray. Yung isa, sabi niya, ang tagal namin, Pastor, nagpipray kami, may bahay na rin kami. Pero, alam niyo kung bakit? Hindi pa binibigay yung bahay sa inyo. Una, hindi ka pa PR. Oh, kasi mahirap, di ba, mahal? Pangalawa, kaya wala pa yung bahay mo kahit PR ka na. Siyempre, decision nyo rin yan, di ba? Hindi nyo pa afford. Pero darating ang araw. Ma-afford nyo yan. At pagdating ng araw, ready na kayo. Hindi kayo magmamalaki na sasabihin, ang galing namin kasi. Yung asawa ko, engineer, ako nurse. Wow. Pinagpaguran namin, katas ng namin to, paghihirap namin to. Remember, ang Diyos ang nagbigay sa inyo niyan. Walang may pagmamalaki sa Diyos. Ako nagpapawis dito, ako ang nagpuyat dito para sa bahay na to. Yes, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng lakas sa iyo. Talagang mahal ka lang ng Diyos, punong-puno ka lang ng biyaya ng Panginoon. Biyaya lahat ng Diyos yan. Amen. O kami, ginamit ng Diyos na nakapagtayo ng isang simbang malaki sa Dubai. Biyaya ng Diyos lang yun. Wala naman tayong pagmamalaki. O di iniwan namin. O punta kami rito, ang late ng church na inumpisan namin. Tapos ngayon lumalago na rin, katulad ninyo. Biyaya din ng Diyos yan. Well, hindi natin pag-aari ang lahat ng bagay sa mundo. Ginagamit lang tayo ng Panginoon. Tama po ba? Dito kasi sa mundo, wag ho tayong papaapekto sa tatlong ito. The lust of the eyes, we are temporary resident of this world. Itong sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 11. Sino dito PR na? Huwag na magtataas. PR ka na, di ba? Yung iba citizen na. Yung iba TR pa lang. Temporary residents of Canada, working pa lang kasi. Pastor, nakasalang na. At least nakasalang na. Pastor, hindi pa. Wala pa kasing yung work permit ko, inaayos pa din. So it's okay. Pero huwag tayong masyadong magpo-focus doon sa mga bagay-bagay na yun. Mag-focus lang tayo sa Diyos. At ang importante, citizen ka ng kaharian ng Diyos. Citizen ka nga ng Canada, pero di ka naman citizen ng kaharian ng Diyos. Yun pa rin pagmamalaki natin. We are citizens of the kingdom of God. Tingnan niyo sabi niya, dear friends, I warn you. Grabe, siya rin. Si Peter naman to. Sabi niya, I warn you as temporary residents and foreigners of who? Of this world. Hindi niya sinasabi dito yung Canada, ha? Ang sinasabi niya rito, itong mundo, the worldly system. Temporary residents, foreigners, to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Kalaban daw ho
ng ano? Ng mundo. Ang pag-ibig natin sa Diyos, ang ating kaluluwa. The worldly desires that wage war against your very souls. Keep away, sabi niya, as a temporary residents and foreigners. Although we are PR, we are citizen of this country, but we are still TR here in this world. Tama po ba? At dito tayo sa mundo. Sa totoo lang, ang description nito, sino nakapag-scuba diving na? Scuba diving, yan sa likod ng ating kapatid, si Koy. Saka si Mrs. niya, ikaw bro, nakapag-scuba diving. Di ba pag nandun ka sa ilalim ng tubig, mayroon kang oxygen, tama? Tama? Nag-oxygen ka ba o yung ano lang, yung talagang ang haba ng oras niya sa ilalim ng tubig, ano? May ang haba, sobrang ano niya. Galing niya, no? Pero yung iba talaga may oxygen. Okay? So yun, nag-scuba diving ka. At ang sea, yan yung, yan yung mundo. Bilang Kristiyano, meron tayong hinihingahan na iba. Isipin ninyo yan. Ganyan ho tayo sa mundo. We are like that as scuba diver in this world. Na habang nandito tayo sa mundo, may hinihingahan tayo. Ano yun? The blessings of the Lord, the favor of God, the presence of God in our lives. Amen. Although we are here in this world, but we are not from here. Our citizenship is in heaven. We are temporary residents. Huwag mong sasabihin na, ay, taga-mundo na ako. Okay, dito ako. So, i-adapt na natin yung mga sistema ng mundo. No? Parang dito sa Canada, nandito na tayo sa Canada, sa maging liberal na tayo. Hey man, times like these, you need juicy fruit ka. Marshmallow na. Alam nyo, ito, nag-i-English tayo, right? Why? May English service. Ako talagang, I am trying to make myself na maging isang eloquent na preacher when it comes to communicating in English, especially nandito na tayo sa Canada. So I'm doing everything to learn English language, to speak, how to be a good communicator. Kasi gusto kong i-reach out. Gusto natin i-reach out ang marami, just like your pastor. May English, may Tagalog. Kasi gusto natin i-reach out ang mga tao sa Panginoon. Tama po ba? But it doesn't mean sasawsaw na tayo sa kultura ng mundong ito. No. We will stand as a disciple of Jesus. As a Christian, we have a different mentality. We breathe a different oxygen. And our oxygen is in the presence of God. Kaya kapag ikaw Kristiyano ka, di ka nagsisimba, I don't know kung paano ka nakakahinga. Maraming mga Kristiyano, hindi na nalulunod. Ang spiritual life nila, lunod na. Bakit? Wala ka sa right atmosphere mo eh. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Work ka ng work. Pastor, kailangan sa mortgage, pastor. Kailangan sa mortgage, pastor. Magsimbag, walang pabili ng mga kailangan sa bahay, yung bills na. Naghihingalo naman yung spiritual life mo. Nabayaran mo lahat, pero yung spiritual life mo, naghihingalo ka na. O kulang ka na sa oxygen ng presence of God. Tama? Amen. Sabi mo sa katabi, yes, taga rito ka. Pero hindi ka pa rin taga rito. Kasi lahat, ang panghuli. Okay, last. Okay, number 3. The world. Okay, anong sabi? Because of where the world is going. Bakit hindi natin mamahalin ang mundo, i-hate natin ang mundo kasi ang meaning niya. Pangalawa, yung ginagawa niya. Pangatlo, kung saan patungo ang mundo. Ang sabi ng Bible, go to the text, 1 John 2:17. 1 John 2:17, the world is passing away. The world is passing. Everything here in this world is temporary. Magwawakas ang lahat ng ito. Lahat ng mga agenda nila, lahat ng mga gusto nila, lahat sila lalaos din. Amen. At ang mga kotse mo, bahay mo, mawawala yan. Luluma rin yan. Enjoy mo lang. Kung may bago nga sasakyan, yung iba, bago yung sasakyan ko, ayaw kong gamitin yung mileage. Di gamitin mo yung mileage ng car mo. 2 taon pa lang yung pilot namin. 2 taon na ba? Wala pang 2 taon.
Wala pa kasi sa June. June 2025, 2 years na yung pilot. Aba, magna 90 kilometers, 90,000 na. Sabi nung Honda sa akin, pag pupunta ako doon, gamit mo, sir, yung ano mo sasakyan mo Ang daming lumalabas na kailangang i-maintain. Kaya nga ako nandito, ipapamaintain ko At kaya nga ako may kotse para gamitin ko, hindi ko gagamitin yan. Kaya kapag may bago kang sapatos, lumain mo. May bago kang, tawag dito, may bago kang kotse, gamitin mo. Hindi ko naman sinabi, abusuhin mo. Gamitin mo lang. Pag may bahay ka, paggamit mo sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi naman abusuhin. Lilinisan. Amen. Kung may bago kang gamit, gamitin mo. Huwag mo i-display. Yung iba, dinidisplay. Dami talagang nakadisplay ng ganyan. Praise God sa mga magagandang gamit, pero gamitin mo yan. At pag hindi mo na gagamitin, ibenta mo. O di makakadagdag sa pambayad mo sa bills. Mawawala yung mga sakit sa ulo mo. O kung sobra naman at talaga may pabayad ka naman, edi ibigay mo sa mga nangangailangan. Pero wala na mag-amen dito Masama na yata loob mo. Amen. Basta, love na love ko. Mamili ka. Love mo yan o love mo ang Diyos? Kasi anything that hinders you in your love for the Lord, then you have to give it up. At tandaan mo to, kapag nag-give up ka kay Lord, may mas magandang ibibigay sa iyo ang Diyos. Ganun lang ang Panginoon. Amen? Yung mga desires mo, ibibigay ng Diyos. But first, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang ibig sabihin, kapag nakita ng Diyos na mas mahaba ang time mo sa Panginoon, mas mahaba ang attention mo, mas focus kay Lord kaysa sa mga binigay niya sa iyo, sabihin ng Lord, ito, bibigyan ko pa ng madami to kasi alam niya i-manage yung mga material things niya. At yung mga material things niya, alam niya na hindi ito nananakal ng spiritual life niya, kundi ginagamit niya talaga. Ay, the more ka i-bless ni Lord. Pag ganyan. Pag ikaw ay magaling magpamigay ng sapatos, the more nabibigyan ka ng maraming sapatos. Biglang nabuhay ng loob. Amen. The more na ikaw ay mapagbigay, the more na ikaw ay bibigyan. That's the principle of the Bible. Are you still with me? Kaya napifeel ko dito, marami talang i-bless ni Lord. And I know also that you are a good steward of God's blessing. Alam ko rin, maraming pa-i-increasean si Lord dito. Yung 18 magiging 28. Magiging 30, magiging 40 per hour. You don't need to have 3 jobs. And you could save yung days mo at ang gagawin mo lang is magpapahinga, tapos pupunta ng Sunday, mag-worship, mag-serve kay Lord. At mayroon pang isang spare day, punta ka sa mall, mag-evangelize ka. Amen? Wow. Yung mga kasamahan mo, mag-meet kayo, mayroon kang cell group na nililid. Wow, ang sarap! Ang sarap, ini-enjoy mo lang ang buhay mo. Ang chill ka lang, hindi yung masyado kang stress. Paano kaya ang bibigay? Babayaran to, ang dami kong may mortgage. Sinakop ka na ngayon ng mundo. Nung makita ka namin, kumusta ka na? Okay lang naman. Naghihingalo ka na spiritually. Ano sabi? And the world is passing away, and the last of it. But he who does the will of God abides forever. Amen. Sabi mo sa katabi, pang-eternal life ka Pang-eternity ka. Tandaan mo to. Pag nasa harapan mo ang isang bagay at you have to choose wisely. Number 1, will it affect my eternity or not? If that job will affect your eternity, then quit that job. Find another job that it will help you pursue God and serve God more. Mamili ka. So, if you are in front of a decision na kailangan mo
At ang kailangan mong isipin kung ito ba ay makakaapekto. Itong bang relasyon na to, it could affect my relationship with God or it will be drawing me closer to God, then pursue that relationship. Amen. Tama po ba? Kung yan magpapalayo sa Diyos, forget about it. Forget about it. Amen. The most important. Kaya mga dalaga at binata rito, mag-pray kayo ng somebody who will be with you in serving the Lord. Hindi no, Pastor, I will go out there and find a job. Find a wife na unbeliever para madala ko siya kay Lord. Ibanjiligaw ko siya. At mababible study kami. Walang masyadong gumagawa niyan. Kasi hindi naman yan ang sinabi ng Biblia. Do not be equally yoked with unbelievers. Sabi ng Bible. Right? So, sabi mo sa katabi, titino ka na. Welcome to Jesus Reigns Forever Church, New Brunswick. My name is Francis, and this is my wife, Roxanne. And wherever you are watching right now, we are so glad that you found yourself here. We got so many different videos here that will encourage and empower you, including our worship services. And if you think you are being blessed in our channel or social media page and you wanted to connect, please hit subscribe or follow button. We'd love to get to know you a little bit better. And we pray wherever you are watching from, you will experience and encounter the presence of God right where you are. Stay connected and be blessed.